Ang lalaki sa video ito ay nakakarinig ng mga strange noises sa labas ng kwarto nito. Kaya naman kinuha nito ang phone at nag-record. Yo, there's actually something. There's actually something. Nang nasa kusina na siya ay patuloy pa rin niyang naririnig ang mga ingay. Pero wala naman siyang makitang kakaiba. Somebody heard something loud. Oh, fucking. Tila ba ang ingay ay nagmumula sa likuran ng pintuan. Paraan siyang naglakad papalapit rito. Nagtungo siya sa palikuran at nagpalinga-linga sa loob hanggang sa ito na nga ang mangyari. Turn this light on. What was that? Oh shit! What the hell was that? Oh shit! Oh shit! Tila ba something or someone ang papalapit sa kanya? So ano kaya ito, kamulti? Oh shit! Ang bidyong ito ay mula sa Japan na nagpapakita ng mga explorer na naka-encounter na nakakatakot at nakapangingilabot na pangyayari. Pumasok sila sa isang abandonadong gusali. Habang nasa loob sila ay kinukunan nila ng litrato ang buong paligid. Habang abala sila sa loob ng bahay ay biglang nagawi ang cameraman nila. At dito ay may makikita sila magbibigay ng kilabot sa kanila. Huwag kang kukurap at pagmasdan mong maigi.おいおいちょっと来てて首首？なんだよ！いやいきなり閉めんなよ！うわやば。うわセラス。おいおい。 Tumpok-tumpok na ulo ng manika ang nakita nila. Lumapit sila dito. Napansin mo rin ba? Isang ulo ang nasa ilalim pa ng ulo ng mga manika. Labis sila nagulat at dito ay nagkanya-kanya silang karipas ng takbo. So sino kaya ito o ano kaya ito, kamulti? Paano nagkaroon ng ulo sa ilalim ng mga manika na kung pagmamasdan at titignan mong maigi ay wala namang katawan ang siyang nakahiga sa sahig? Lumulutang ng mga paa. Ang lalaking ito ay nag-explore sa isang kakawayan na di umano'y haunted at pinakikitaan ng isang white lady. Napalunok na lamang siya nang mapansin nitong may nakasunod sa kanya. Nilingon niya ito at gumapang na nga ang kilabot sa katawan nito dahil mga paa pala ang nakalutang na nasa likuran niya.
Pinilit na lamang nitong hindi tumakbo at nang lilingunin niya nga ito, ay biglang umangat ang mga paa at tuluyang naglaho. Around 10 p.m. nang ang magkapatid na ito ay bumalik sa bahay nila upang kumuha ng gamit. Hurry up. Ayon sa bidyong ito, ang kapatid na nakababatang babae ay bumalik sa bahay upang kumuha ng gamit para sa kanilang sleepover. Pero bago pa man sila makapasok sa loob ng bahay ay meron silang napansing kakaiba sa daan. Nilapitan nila ito at nakita ang isang cart na puno ng mga creepy dolls. Matapos nga nilang makita ito ay mabilis silang naglakad papunta sa loob ng bahay upang makuha ang mga gamit. Pero may makukunan ang Ring doorbell camera na hindi nila inaasahan. We just need to go in and get your something. Hurry up. Shut up. Hurry up. I don't go to your house and mess with your shit, so don't mess with mine. Ang shopping cart pala na puno ng mga creepy dolls ay pagmamayari pala ng babaeng ito na pumasok sa bahay nila. Bitbit pa nito ang nakapangingilapot na manikin at nagsalitang wag na wag nilang pakikilaman ng mga gamit nito. Pero napansin mo ba? Isang dark, small figure ang mabilis na dumaan. Nangyari ito habang nagsasalita ang babae pero hindi lang yan. Dahil ang small dark figure na ito ay nakunan din sa labas. Ngayon ayon sa babae, palagyan niya itong nakikita tuwing gabi pero inakala lamang niya ang isa itong itim na pusa. Dahil sa lagi nga siya nagpapakain ng mga stray cats ay ito na nga ang unang-unang sumagi sa isipan niya na maaaring pusa lang ito. Pero dahil sa small dark figure ay pumasok na nga sa bahay nila, ay malinaw na hindi ito basta pusa lamang. At wala din silang paliwanag sa kung ano ito. Tulad ng ibang footage, ay nanatili na lamang ding misteryo kung ano ang dark, small figure na ito. Ang bidyong ito ay kinunan sa isang kaarawan kung saan isang masayang birthday party ang nagaganap. Pero ang birthday party na ito ay tila ba hindi ordinaryo dahil may makikidalong hindi imbitado. Nang review nila ang footage ay meron pala silang nakapangingilapot na bisitang hindi man lang nila namalayan. Nakita mo ba? Mula sa bintana, isang maputlang mukha ang taimtim na nakasilip. Naka-steady lamang ito at hindi gumagalaw. Natuklasan lamang ang imahe ng may review ang footage at labis silang nagulat at natulala dahil ito pala ang grandmang matagal nang namatay. Tila ba muli itong nagpakita at dumalaw sa kaarawan ng anak. Pero ano sa palagay mo? Multo kaya ito ng lolang pumanaw na siyang bumisita, or maybe something else, something more sinister. Ang lalaking ito ay nakatirang mag-isa sa loob ng bahay niya. Ang tanging ginagawa lamang niya ay magpatugtog at maglaro ng mga games. Isang gabi ay may narinig itong kakaiba na hindi niya may paliwanag.
I'm the only one here right now. And as you can clearly hear, there's just someone out there. Mga tapping sound ang naririnig nito sa labas ng kwarto niya. Sa takot ay hindi na rin siya naglakas loob na lumabas at tignan nito. Pero makalipas sa sanggabi habang naglalaro siya, ay muli na naman yung narinig ang mga tunog. Pero palakas ito ng palakas at sa pagkakataong ito ay lumabas na siya upang tingnan kung ano o sino ang may kagagawan nito. Welcome back to what is in my apartment while I'm home alone. Like, what could... Now, last time I didn't do this. I'm gonna open this door and it's gonna stop. I hate it. Nang magkalakas loob na nga siyang lumabas, ay labis siyang nagtaka dahil tumigil ang mga tapping sound. Inilinga-linga nito ang kamera, pero wala naman siyang makitang kakaiba o sino man sa loob. Until then, maghintay na lamang tayo sa update sa kung ano ang mga sumunod pang mangyayari. Magpagayon pa man, this one remain a mystery. Habang naghihintay ang mag-amang ito sa pagdating ng asawa niya, ay nagpasya siyang i-record ang ginagawa ng baby nito. Natutuwa siya dahil naglalaro ito at isasend niya ito sa mismo asawa. Not knowing na meron palang mangyayaring hindi nito inaasahan. Habang nire-record nito ang anak, ay biglang ito ang magaganap sa loob ng bahay. Sa hindi malamang dahilan na bigla na lamang nagbukas ang pintuan at maya pa ay biglang natumba ang laruan. Labis silang nagtataka dahil walang ibang tao sa loob ng bahay maliban sa kanilang dalawa. So maybe something or someone unseen wants to play. The Things. Ang mag-asawang ito ay nirenovate ang kanilang bagong biling bahay at habang inaayos nila ito ay iba't ibang mga strange things ang na-uncover nila mula sa mga kagamitang tila ba ginagamit sa pagriritual. Litrato sa pader na may itim na mga mata. Ang pinaka-strange talaga yung Ouija board na nakalagay sa box. Sa kabila ng mga strange discoveries na ito ay nagpatuloy pa rin sila sa pagre-renovate ng bahay at hindi nila ito nilisan. Habang sinisira nila ang paligid ng bahay ay patuloy pa rin silang nakakadiscover ng mga kakaibang bagay hanggang sa mapunta na nga sila sa chimney. Nang ito na ang makita nila. Our chimney hasn't been used in over 100 years. But there's something lodged halfway up. Let me explain. So me and Georgia decided to replace this broken gas fire. We wanted to expose the original brick. I was checking the rear of the mantle, and that's when I saw it. I couldn't reach it, so I had to get up into the chimney. There's definitely something inside.
Isang small box ang nakita nilang nasa loob at nasa itaas ng chimney. Tila ba sinadyang ilagay ito sa ganito kataas na lugar upang hindi makita at mabot ni numan. Pinilit itong inabot ng lalaki hanggang sa tuluyan niya nga itong makuha. At nang mailabas na nga nila ito at may unbox, ay talagang magugulat sila sa laman. What looks like crystals, an old postcard, and a letter stamped from 1940s Thailand with our address on the front. The letter is written in what looks like Thai, but there are 2 old British coins in the envelope. We can't figure out why it's all together, but we sent a picture of the letter to our Thai friend, and her mother translated. Nang buksan nga nila ito ay napakaraming crystal-like stone ang nasa loob. Isang faded na litrato at mga letter na nakasulat sa Thai at 2 British coin. Dahil sa mga natutuklasan nila, mas lalong lumalalim ang palaisipan sa kung ano nga ba talaga ang mga ito. Kaya naman gumawa na sila ng akbang kung paano ito ma-uncover. 16 million watched as we broke this mirror. Now we have to leave the country. I know it's confusing. I'll explain. During our renovation, we discovered this box in our attic. And these old letters sent from Bangkok explain where the box came from. I know we could probably track down the sender online, but that's too boring. So Bangkok, here we come. The letter was sent 82 years ago. But according to Google, the same family still run the market stalls. Now let's find out who sent the letter and sold them the box. Hope they don't mind visitors. Upang mas ma-enjoy nila ang pag-uncover sa kung ano nga bang nakasulat sa box, ay nagpasya silang mag-book ng flight pupunta sa Thailand. Pinuntahan nila kung saan mismo nakasulat ang address. Wala silang kamalay-malay na sa pagdating nila rito ay dito na mag-uumpisa ang kapapalagang hindi nila inasahan. Let me explain. So as you all know, we found this in our attic. Old letters explained that it was bought in Bangkok. We jumped on a plane to find the address on the letter and made our way into the city. Some locals helped us find the address at the banks of the river. We came across these old antique-style shacks, but nobody seemed to be around. Something didn't feel right about this place. Nang nasa Bangkok na nga sila ay nagtanong-tanong sila sa mga tao hanggang mapunta na nga sila sa isang riverbank store. Dito nakalagay ang address at umaasa silang ma-uncover na nga nila kung ano ang nakasulat rito. Pero nakakaramdam na nga sila ng kakaiba. Mabigat ang hangin. Ang atmosphere ay tila ba may nakatitig sa kanilang hindi nila nakikita. Walang tao sa paligid hanggang makita na nga nila ang isang lalaki. At nang buksan nila ito at ilapit, nang nasa kamay na nga ito ng lalaki, napatigil ito at nagdemand na umalis na sila. Hindi man niya sinabi kung ano ang nakasulat sa letter, ay malinaw na ayaw niyang ma-involve at ayaw niyang masali sa kung ano man ang maaaring dalhin nito. Kaya naman pinalis niya ang dalawa. At nang papalis na nga ang dalawa at papalayo sa store, ay dito na sila nakaramdam ng kakaiba. Tila ba isang maling desisyon ang nagawa nila. Matuklasan lamang kung ano ang nakalagay sa letter. Out of there as quickly as we could. But noticed a truck following us. We thought we lost them, but they pulled up beside and tried to grab us. Since these people have attempted to mug us twice, and we've both come down with a fever. Nang nasa daan na nga sila ay nakita nilang may sasakyang sumusunod sa kanila. Sinubukan silang kunin. Nagpamuno sila at sa kabutiang palad ay nakatakbo sila. Agad silang pumunta sa kanilang hotel. Ayon ba sa kanila, matapos ito ay pareho silang nakaramdam ng lagnat. Dahil sa ramdam nilang hindi sila safe sa Thailand ay nagpasya na nga silang magpabook at muling bumalik. Kung ano man ang nakasulat sa letter ay malamang sa malamang ay meron itong malaking kakibat na kamalasan. Nagpausok na nga sila sa paligid ng bahay dahil nakakarinig na nga sila ng kakaibang mga ingay mula sa kisame, sa pader. Tila pa pinaglalaruan sila hanggat sa nag-imbestiga na nga sila gamit ang EMF.
sa pagkakataong ito ay nagpasya na nga silang sunugin ng mga gamit. Pero gaya nga ng kasabihan, hindi porket sinunog mo ang isang cursed object ay matitigil na ito. In some cases, mas nagiging worst at worse ang mga pangyayari. Ang grupo naman ng mga explorer na ito ay nagpunta sa isang haunted abandoned hospital. มันถึงมีขวดยาวะ ตีจะวิ่งจะวิ่งตีน้ำไอ้เหี้ยมันเป็นเสียงขวดกิ้งเฮ้ยไม่ต้องพูดถึงไฟฟ้าไม่มี ก็ผมถึงบอกลิฟต์มันลิฟต์มันเปิดเหมือนมันใช้งานด้วยไฟฟ้าพี่ โอ้ยสัตว์ จริง ไอ้ตี ๆอ่ะ มึงฟังกูนะลิฟต์เปิดเฮ้ย เจ๋ง สอง เหรอ ด้วย เห็นอะไรไหม ตั้งสติก่อนหยุดอย่าลนลานเฮ้ยไม่ได้แล้วไอ้ตีตี เสียงว่าเก่งเหรอ ตีข้างหลังมึงลุกขึ้นคนกราบของใจคนละแชร์สองแชร์9,000บุญลอยพลังใจกันไอ้ตีพี่ตี อย่าทิ้งผมเนี่ย มึงกอดย่าขาวมึงจะมากอดกูตรงเหี้ยอะไรเนี่ยฮะ โอ้ก็กอดพี่ให้ก่อนลิฟต์ผิด เหม็นแล้วเกินกลิ่นเอากันอะไร So tell me, what do you think? Is it real or just an elaborate hoax lamang? เอากันอะไร Ang TikToker na ito na si Lani ay nag-share ng mga video niya sa pagkanta, bonding together with family, at iba pa. Pero sa pagkakataong ito ay iba na ang share niya. Talagang creepy. Minha autoria, que eu amo demais e não sai da minha cabeça. Se as lágrimas embaçam seu olhar e o coração. Ai, mamãe, vai pra sala, vai pra mamãe gravar, senão eu esqueço. Dou já. Se as lágrimas embasam seu olhar e o coração já não consegue mais se alegrar, é nessa hora que Meg, tu tá vendo alguma coisa? Gente, não tem nada, não tem ninguém aqui. Misericórdia, meu pai. Lá em cima é uma casa, porém desativada. Agora é tudo fechado. Habang nag-enjoy siya sa pagkanta niya ay tila ba someone or something ang bigla na lamang nakitang lumabas sa itaas na hagdanan. Labis siyang nagulat nang mapansin nito ang kamay na lumitaw at bigla ring nawala. Ayon kay Lani, dalawa lamang sila ng anak nito sa loob ng bahay at kitang-kitang kasama niya ito. Kapansin-pansin din ang reaksyon ng aso nito na tila ba may nasa-sense na dark presence na nasa itaas ng hagdanan. So kung walang tao ay ano o sino ang nagmamayari ng maliit na kamay na nakunan niya? Para mostrar como é lá em cima. Eu já mostrei em live e vou mostrar novamente. Eu não era nem pra estar subindo que eu tô operada, gente. Ó, aqui é a escada. Foi aqui que eu tava sentada, ó, gravando. Ali é a Meg. Diz oi, Meg. Fique aí, não, Meguinha? Fique aí. Fica, Meg. Essa casa, gente, ela é antiga. Olha isso. Olha que alto.
posso fazer muito esforço, não. Aqui é um quarto. Aqui tem uma sala. Tudo trancado, é tudo com coisa. Aqui, ó, é um quarto onde morou umas crianças, tá vendo? Ó, olha, gente. E a May sempre me acompanhando, sempre me acompanhando. Ai, eu acho que o cachorro tá mijando por aqui. Tá, Meg, ali, ó. Bora, meu irmão, chega. Os olhos brilhando, impressão minha. Ayon sa mga viewers, ni Lani ay maaaring haunted ang bahay niya o maaaring may demon sa loob. Pero ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo ang nakunin niya? May idea ka ba? Let me know in the comment section kung meron kang mas logic na explanation. Ang babaeng ito kasama ang boyfriend niya ay lumipat sa panibagong apartment. At dito nakakaranas nga daw sila ng mga strange activity. Tila ba nararamdaman ito ng pusa nila kung minsan ay kusang nagbubukas ang pintuan. Isang gabi habang papauwi yung magkasintahan ay may napansin silang kakaiba sa labas. Well, panoorin mong maigi ang footage. Isang dark shadowy figure ang nakikita nila sa harap ng bintana. Kaya naman si Olivia at ang boyfriend nito ay agad na pumunta sa loob ng bahay. Pero bigla rin itong naglaho. Alright guys, we are currently home. We are about to go in. I don't think I've ever been more scared in my life. Don't mind our house, but the blanket is on the floor. Nang nasa loob na nga sila ay wala silang nakitang ano o sino man. Maliban na lang sa blanket na iniwan nilang nakasabit na ngayon nasa baba na. We put a black blanket right here just to completely close it off. We want nothing to do with it right now. Sa sumunod na mga gabi ay muling nakarinig si Olivia ng mga tapping sound na nagmumula sa parehong kwarto. Nirecord niya ito. Wait! There's legit no one in here, dude. No one is in here. Sa pagkakataong ito ay bigla na lamang nagsara pintuan ng kusa. Kuwang-kuwa ito sa kamera. Agad na pumasok si Olivia pero wala siyang nakitang tao sa loob o anumang bagay o sino man. Ayon pa sa kanya ay palala ng palala ang mga paranormal activity. Hanggang sa sumunod na araw, ito na naman ang nakunan niya. Can anyone tell me what this is? Looks like handprints, almost like scraping down our wall. That's the creepiest shit I've ever seen. Mga kamay at scratches ang makikita sa itaas na bahagi ng pader. Naniniwala si Olivia na isa itong demonyo at mukhang hindi nga siya nagkamali dahil biglang ito ang mangyayari.
Ayon pa sa source natin ay palala ng palala ang mga nangyayari. So maaari kayang haunted ang bahay ng isang demonic entity. O maaaring lahat na ito ay gawa-gawa lamang. Rancho. Ang babaeng ito ay kinuha ang phone upang i-record ang paligid ng may mangyaring kakaiba. So, I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. And by the way, I have a freaking cemetery in my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside. I'm by myself with my dog. She's in that room upstairs. You can literally hear her work talking. It has me very freaked out. Josie? Josie? Yeah, she's just been staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it. She growled, and when she growled, I kind of like booked it. I don't really know. Just don't really know what she's staring at. Because again, like, this is usually how she looks when she's waiting for me to come in, and I'm just like, what? What is it? What is it? Nang makarating ang babae sa bahay nila ay labis siyang nagtaka dahil narinig nito ang alagang aso na tahol ng tahol. Kaya naman kinuha nito ang phone at agad ni-record upang patunay sa kaganapan in case na walang maniwala sa kanya. Nang nasa itaas na nga siya ay patuloy pa rin sa pagtahol ng aso at nakatitig ito sa closet. Ayon pa rito ay hindi lang ito ang unang beses na nangyari dahil kung minsan ay nakikita niya ang alagang aso na nakatitig sa libingan na nasa bakuran nila. Josie? Josie, what's going on? Ayon pa sa babae, maaaring ang sementeryong ito ang siyang dahilan ng hindi normal na pagkilos ng aso nito. So a lot of you guys have also been asking questions about the graveyard. Yes, we do indeed have a graveyard on this property, which I know may be weird for some people, but so this was my grandparents' ranch before my mom inherited it. So I live here with my mom and my two brothers, as I've mentioned before. And before they passed away, they buried all of their cats right here where you see the little crosses, and it was their wish to be buried right here. So that's really all that there's to it, but things have been quite strange lately. Like, for some reason, cows just like come to this area sometimes and like surround it, because we during the day we leave that gate open. And yeah, I don't really know. We don't really have cows. We have horses, but not cows. So
Ang libingan pala ay malayan ng mga pusang namatay na pagmamay-ari ng pamilya nito. Ang nakapangingilabot pa ay ang palagihang pagtitig ng mga alaga nito sa rancho. Steady lamang itong nakatingin sa libingan at ang nakapagtataka pa ay kung minsan ay bigla na lamang nagsisipuntahan ng mga bakang hindi naman niya pagmamay-ari upang tumitig at manatili sa paligid ng See, libingan. this is what I'm talking about. They literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Like, why? They just kind of come and really graze around this area. And they just kind of will freeze and won't move. So, yeah. Ang hindi mga pangkaraniwang ikinikilos ng mga hayop sa rancho na laging nangyayari sa tuwing nakatitig sila o nasa paligid sila ng libingan ay nagbigay sa kanya ng konklusyon na maaaring may paranormal na nangyayari. Isang gabi ay nakareceive siya ng delivery at nang i-check niya ang CCTV camera ay manghihilabot siya sa makikita. Thank you. Thank you so much. Sorry about Yeah, this is location is outside, no here. Oh, that's so interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. It's okay. No problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh my god. Yeah, You a cow? I scared. Is a cow. They're actually not mine. I don't know. It wasn't showing up here. No, yeah. No. They come hang out around here every night. Yeah. What would you do if this happened in your house? Yep. Oh my god. Hi. Okay, thank you. Thank you. See, this is what I'm talking about. Every freaking night, like even at night, they even come and hang out here, and they just like stand and like. Are you for real right now? Bigla na lamang may humila sa damit ng babae na talagang ikinakilabot nito. Ang mas nakapagtataka pa at nakapangingilabot ay ang nakunan mismo ng kamera sa harap ng bahay bago pa man tumunog ang alarm. Panoorin mong maigi. Isang small shadow-like figure ang mabilis na dumaan bago pa man tuluyang na-trigger ang alarm. Napakabilis lamang nito at agaranting naglaho. Maaari kayang ito rin ang siyang humila ng damit ng babae nang nakapasok na siya sa bahay. Dahil sa nakapangingilabot ng karanasang ito ay nagpasya na lamang ang babaeng manatili sa kanilang van at dito na manahulog hanggat sa dumating ang parents nito. Ngayon ay naniniwala nga talaga siyang maaari ang libingan nga ay isinumpa at siyang nagiging dahilan ng mga paranormal activity. Magpagayon pa man, ay ano sa palagay mo, Multi? May explanation ka ba? Apartment Room 23. Hapon na nang ma-record ng ring camera ang mag-inang ito na nagmamadaling makapasok sa kanilang apartment.
Nakuna nila ang isang stranger sa camera pero ayon sa babae ay may mas kakaiba pang marirecord ito. So I'm sitting here looking at this ring camera footage, and I don't understand how I didn't see this, because this is ridiculous. Sa parehong oras din ng insidente ay may na-capture din ito na talagang very strange. Watch closely. I just called the police. Get out front of my door. This the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go! At the time of recording ay hindi napansin ng babae ang room 23 na nagbukas. Nakapokus lamang siya sa pagpapalis ng lalaki at na-discover lamang niya ito nang i-review niya ang footage. Makaranang ilang araw ay sinubukan niyang lumapit sa room 23 upang i-record ito. At ang makukunan niya ay talagang creepy. Pagmasdan mong mayiging detalye. 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, you can't. But in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at it. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? I don't know. It don't make sense. So kung taon-taon nang nakasara ang pintuan ng kwartong ito, ay paano ito nagbukas ng kusa? Maaari kayang meron ng sinister entity nakatira sa loob. Just look, watch this. The door comes open. There's nobody there. Dahil nga sa mga strange happening na nangyayari nga sa loob, ay nagpasya na nga siyang i-report ito sa management at isa sa kanyang sumama upang buksan ang pintuan. At nang nabuksan na nga ito, ay ito ang makikita nila. Okay, y'all, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. What is that? It's over here. Y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? They have put kids' shoes up in there. What the? So how did? So hold on, because no, this door, the door came open when I was in here. So if the door came open, like, no, I'm sorry, I'm not. Okay, y'all. So remember that thing? I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not finna get close to this. This is real snake skin. Oh my god! Look at this. You can see like, ooh. Oh my God. Look at that. Nang makapasok na nga sila sa silid, tumamban sa kanila ang napakaraming sapatos ng mga bata. Nangangamba ang babae na baka may mas malalim na dahilan kung bakit napakaraming sapatos ng mga bata. Maaaring hindi lang ito basta paranormal, at habang tinitingnan nga nito ang footage na nakuha niya ay may napansin siyang kakaiba. Kakaiba na talagang magbibigay ng pangamba sa kanya. So I'm looking back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in the pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it. Those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture. Me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo. This is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter.
Labis siyang nangamba at nagtaka sa kung paano napunta ang boots ng anak nitong babae sa loob ng silid. Lalo na napag-alaman nito sa staff na wala nang nakatira sa loob ng room 23. Kaya naman hindi maiwasan ni Jasmine na makagawa ng iba't ibang konklusyon. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. And I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. They're just putting shoes in the room like it just none of this makes sense right now. None of it. Ayon pa kay Jasmine ay maaaring may mga taong may access ng room na siyang naglalagay ng sapatos sa loob. Kahit na ang property management ay tinanggal na ang mga sapatos na naroroon at pinalitan ng lock ang pintuan, ay sinabihan pa rin nila si Jasmine na bantayan ito. Kaya naman nag-set up siya ng trap. Okay, y'all, I'm finna get to the bottom of this. See these little shoes right here? Put them here as bait, right? On some real cheap shoes, just little kid shoes or whatever. But what I did was I got me a plant, right? Little cheap too. But look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it. But Ayon kay Jasmine ay kung sino man ang kumuha ng boots na ito at pumasok sa kwarto ay siyang suspect na siya rin kumuha ng ring camera nito. Magpagayon pa man ay lumipas sa mga araw pero walang nangyaring kakaiba hanggang sa dumating ang pangatlong araw nang biglang ito ang nakapangingilabot na marirecord niya. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay bigla na lamang umangat ang boots na siya namang nagpatulala sa babae at hindi makapaniwala sa nakita. Ayon pa sa kapitbahay ni Jasmine ay lumabas daw ito dahil may narinig itong umiiyak na bata sa labas ng pintuan nito. Pero nang buksan niya ang pintuan at lumabas siya ay napagtanto niya ang mga iyakin ang gagaling pala sa room 23 kung saan nakita ang mga boots. Nang mapagtanto niyang dito pala nanggagaling ang iyak ay agaran siyang napatras. Nang bigla na lang ito ang nakita niya, umangat ang boots sa harapan nito. Although wala namang maririnig na babing umiyak sa loob, ay paano mo ito ipaliliwanag? Nagbigay ito ng kilabot kay Jasmine kaya naman tuluyan na niyang itinapon ng boots at sa kasamang palad ay wala ng update sa kung ano pa ang mga sumunod nangyari. Magpagayon pa man, ay no sa palagay mo, meron kayong nakatira sa room 23 at ano ang speculation mo at may explanation ka ba sa misteryong ito Kamulti? Sinumpang Biblia. Isang lalaki ang bumili ng Biblia sa isang antique store na may mga strange backstory. Dinala nito ang Biblia sa loob ng bahay nila at habang binabasa niya ito ay nakakaramdam siya ng kakaiba. Nagumpisang uminit ang Biblia at ayon pa sa kanya ay nasunog ang kamay nito. Dahil sa strange experience na ito ay nagpasya siyang ilagay ito sa isang lamesa. Itinutok nito ang camera upang i-record kung ano ang maaaring mangyari.
Nahawi ang mga pahina ng Biblia na tila ba may gumagalaw nito. Naniniwala ang mga viewers na something sinister, something strange, something dark ang nakaposes sa Bible at maging ang bumili nito ay pareho din ng paniniwala. Magpagayon pa man yan, sa palagay mo kamulti, do you have explanation? Ito ay isang private video na di umano ay tinago-tago ng isang babae. Ang makikitang lalaki ay kapatid niya at kinunan niya ito bago ito tuluyang ikasal. Umabot ng 6 years bago niya napagpasyahang i-share ang video dahil hindi niya mapagtanto kung ano ba talaga ang nakunan. Habang nakahiga sa couch ang kuya nito, ay nagpasya siyang kunan nito ng video bilang remembrance, not knowing na meron pala siyang ibang marirecord. Well, pagmasdan mong maigi kung ano ang imaheng nakunan niya. It doesn't matter. If Katerina were sitting here instead of me, if it were she asking you why you did. It doesn't matter. If Katerina were standing with me, if it were she asking you why you did. Ang nakapangingilabot pa ay di umano'y walang ibang tao sa loob, maliban sa sister-in-law nito, ang pinsan niya na di umano'y natutulog na rin at parehong nagsabing hindi sila ang imahe. Kung pagmamasdan mo ang maigi ay isa itong tao, meron itong ulo, torso, pero nakalutang. Makikita nga talagang wala itong mga paa. So maaari kayang nakunan niya ay isang multo o sukob. O maaaring intruder lamang din na siyang pumasok sa loob ng bahay. Either way, ikaw na ang magpasya at magbigay ng komento sa kung ano nga ba talaga ito. I love to hear from you, kamulti. Ang babaeng ito ay nakatira sa isang old house na naitayo noong 1800s at may malagim na kasaysayan. Ang bahay ay parte ng isang underground railroad na ginagamit ng mga slave na tumatakas. Di umano ay namamalagi sila sa loob ng bahay upang hindi mahuli. Dahil sa malagim nitong kasaysayan ay hindi na nakapagtatakang haunted ang bahay. Isa sa mga pamilya nitong namalagi sa bahay ay nagsasabing may mga ghostly activity sa loob. One day ang babaeng ito at ang anak niya ay nagre-relax sa loob ng bahay na makarinig sila ng mga strange sounds na nanggagaling sa basement. So for the last 20 minutes I've been sitting on my couch and it's been dead silent, and all of a sudden I hear Santa, and I thought it was coming from outside and it's not. And this is my basement. Summer. Tell me it's in the same box as Chucky right now. Yeah, it's right there. What? Yeah, it's in there. Right, but it hasn't been touched, and all of a sudden, after all of these months, and it's off. Tinignan nila ang box kung saan nakapatong ang dalawang manika ni Chucky. Labis silang nagtataka dahil umandar ng kusa ang figurine ni Santa. Umahanda rito at nagsasalita kahit na naka-turn off ang switch nito. Pero meron pang mas katakataka na siyang napansin ng mga viewers. Narinig mo rin ba? Right, but it hasn't been touched, and all of a sudden, after all of these months, and it's off. Nang ginawa ka na nga ng babae at inangat ang figurine ni Santa, ay bigla na lamang maririnig ang mga katagang, "No, stop!" So haunted nga kaya talaga ang basement nila. O coincidence lamang ito. O marahil ay meron kang explanation. Ikaw nang bahala, kamulti.
Ang babaeng ito ay nagmamaneho ng mapadaan ito sa isang playground. Tahimik lamang ang paligid, walang hangin. Pero labis siyang nagtaka nang may mapansin itong kakaiba. Dahil sa pagtataka ay agad nitong kinuha ang phone upang i-record ang mga nasasaksihan. Sa hindi malamang dahilan na makikita ang isang swing na nagsiswinging back and forth. Ang nakapagtataka ay walang hangin. Kapansin-pansin ito dahil kung pagmamasan mo ang buong paligid, maging ang mga kahoy, ay makikita ang hindi ito gumagalaw. Kaya naman katakatakang kagagawa nito ng hangin. Pero ano sa tingin nyo mga kamulti? Maaari kayang may multong naglalaro o meron kang mas logical na explanation sa kung bakit ito gumagalaw ng kusa? Ang mga lalaking ito ay nag-iimbestiga sa isang haunted abandoned building nang biglang maka-encounter sila ng taong walang ulo. Lumayo ang pugot at lumapit sa tila ba dalawang taong nasa gusali rin. Sumunod ang mga lalaki. To be honest, I don't really understand what's happening here. Can you please explain this down below the comment? See you again. Ang lalaking ito ay kakalipat pa lamang sa kanyang bahay nang bigla siyang kausapin ng mga kapitbahay nito na meron di umanong nagmumulto sa loob. Ang babaeng unang may-ari ng bahay ay pumanaw sa hindi kaaya-ayang pangyayari. Kaya naman naniniwala silang ang multo nito ay nasa loob pa rin na naging vengeful spirit na. Pagpagilmaman ay hindi naniniwala ng lalaki sa mga multo dahil skeptic siya. Pero isang gabi, ito ang narinig niya sa kusina. Olha isso, gente. Olha aqui na cozinha. Meu Deus do céu, que é isso, velho? Mas... Que isso, cara? Isso. Ngayon ay naniniwala ng lalaki na maaaring ito nga ang espiritu ng babaeng sinasabi ng kapitbahay niya. Kudyat kaya ito na dapat nga talaga siyang umalis sa bahay. Aswang o white lady sa lawa. Ang explorer na ito ay nagpunta sa isang lawa na di umano ay pinakikitahan ng isang aswang o marahil ay white lady. Nang nasa lawa na nga siya ay ito ang makikita niya. Isang babae na ngang nakasuot ng puti na may mahabang buhok ang siyang nasa lawa. Di nga nagtagal ay humarap na nga ito sa kanya.
Unti-unti itong lumulutang hanggang sa tuluyan na nga itong lumipad papunta sa direksyon nito. But as you can see, this one is just an AI-generated video. Pero napaka-realistic nito. But I can tell you that this really happened in real-life situation. Dahil marami sa amin ang nagsasabi at nakakita ng parehong imahe. Yan ang sinasabi nila. But until then, ano ang gagawin mo kung makita ka ng ganito? May 17 of 2025 ang mag-asawang ito ay nagpunta sa isang concert sa Santa Cruz Bar na kilala bilang Blue Lagoon. Pumunta sila ng madaling araw upang makita nila ang kanilang paboritong banda. It was a fun, crazy night. Ayon pa sa babae, matapos niya itong i-post after 3 days sa Instagram ay nagsabi siyang hindi lang ito ang highlight ng gabing iyon dahil may nakunan pala ang dashcam nila na talagang nagpakilabot sa kanya. Nang papauwi na nga sila ay dito nakunan ng dashcam nila ang isang kakaibang pangyayari. Ngayon ayon sa babae, Babes and I were heading home from a concert in Santa Cruz on a very dark, curvy downhill drive. Ang tinutukoy ng babae ang Highway 17 na kilala sa tawag na Killer 17. Isa itong daan sa California na maraming aksidenteng nagaganap. Pero di tulad ng tipikal na aksidenteng nangyayari sa lugar, ay may kakaibang makukunan ng dashcam. Kakaiba na talagang magbibigay ng palaisipan at kilabot. Okay. Someone was in the middle of the road. Keep 35. Labis silang nagulat at takot nang biglang lumitaw ang figurang ito sa gilid ng daraanan nila. Kitang-kita na walang tao sino man ang nasa gitna, and out of nowhere ay bigla na lamang itong lumitaw just few inch away. Considering what happened, siguradong akalain mong meron nga silang napangka at nadisgrasya. Pero hindi yan na nangyari dahil nang i-review nila ang rear dashcam ay ito ang nakunan pa nila. Okay. Someone was in the middle of the road. Oh shit. Ang inaakala nilang nabundol nila ay wala pala sa rear dashcam. Malinaw na nabunggo nila ito pero bakit wala ang figura sa likuran nila? Tila ba naglaho ito na parang bula? Kitang-kita nilang dalawa ang pangyayari. Di umano may pareho na rin mga karansan ng insidente ang nangyayari sa lugar. Given the fact na ang highway nga na ito ay prone sa accident at marami nang nadisgrasya at nabawian ng buhay sa Highway 17. Magpangayon pa man labis pa rin nangingilabot ang dalawa dahil sa pag-iisip na maaaring nakatama nga sila o nakabunggo ng tao at ito ay isang responsibilidad. You're okay. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng kilabot at palaisipan sa magkasintahan at hanggang ngayon ay nanatili lamang din itong misteryo. Ang video namang ito ay nakunan sa loob ng ospital kung saan isang pasyente ang nagwawala sa kinahigaan nito. I really don't have an idea kung ano ang talagang nangyayari. Tell me if you know, Kamulti. But undoubtedly, this one is very creepy.